Nagsisimula ang pelikula noong ika-4 ng Hunyo taong 1987 sa lungsod ng Tropea, Italy. Si Padre Gabriel Amor, punong exorcist ng Vatican, ay tinawag sa isang bahay kung saan sinabi sa kanya na ang mga aksyon ng bata ay malinaw na nagpapakita na siya ay sinapian ng dyablo. Pagkatapos ay ipinakita sa amin ng inaalihan na batang lalaki na nagsabi kay Itay na siya ang dyablo at hindi siya natatakot sa mapagkunwari na Diyos. Sinabi ni Itay na kung siya ay isang demonyo, dapat niyang sabihin ang kanyang pangalan at bakit niya pinili ang batang ito sa halip na isang makapangyarihang tao. Sinabi ng dyablo na maaari niyang angkinin ang sinuman at pagkatapos ay dinala doon ng isang baboy. Sinabi ni Ama sa dyablo na hindi siya naniniwala sa kanya at hindi niya kayang angkinin ang baboy na ito. Pinipilit niya ito ng husto at sa sandaling angkinin ng dyablo ang baboy, siya ay binaril at hiniling ng Ama ang bata na magpahinga dahil wala na ang dyablo. Pagkatapos nito, nakita namin si Julia na lumilipat mula sa Amerika patungong Espanya kasama ang kanyang anak na si Amy at anak na si Henry. Dumating sila sa kanilang bagong bahay na sumasailalim sa pagsasaayos kung saan nakilala nila si Carlos at ipinakilala niya si Julia kay Padre Thomas. Dito natin nalaman na ang simbahang ito ay naging ancestral property ng pamilya ng asawa ni Julia sa maraming henerasyon na kanilang minana at namatay ang asawa niya mga isang year ago. Samantala, pumunta si Henry sa basement habang sinisiyasat ang bahay kung saan nakita niya ang isang butas sa dingding at sa pamamagitan nito, nakita niya ang isang bagay na may simbolo ng Vatican. Nang maglaon, pumunta si Julia sa silid ni Amy at sinabi sa kanya na wala silang pera, kaya pagkatapos ayusin ay ibebenta nila ang simbahang ito at babalik sa Amerika at hiniling sa kanya na alagaan ang kanyang kapatid hanggang doon. Ngayon noong ika-2 ng Hulyo taong 1987, tinawag si Padre Gabriel sa Roma para sa pagtatanong. Dito ay tinanong siya ni Cardinal Sullivan tungkol sa ginawa niyang exorcism sa Tropea dahil ginawa niya ito nang walang pahintulot ng obispo. Sinabi ni Padre Gabriel na may sakit sa pag-iisip ang bata at pinaglalaroan lang niya ang kanyang isip. Sinusuportahan siya ni Bishop Lumumba sa pagsasabing ang 78% ng mga kaso ay tinutukoy ni Padre Gabriel sa mga doktor at psychiatrist. Sinabi ni Padre Gabriel na siya ay isang praktikal na tao at tinanong sila kung tungkol saan ito. Kung saan sinabi ni Subila na ang kongregasyon ng doktrina ng pananampalataya ay nagrekomenda sa panel na ito na ang posisyon ng punong exorcist ay dapat na formal na alisin. Tinanong siya ni Gabriel ang ibig niyang sabihin ay wala ang demonyo. Kung saan sinabi ni Subila na ang simbahan ay nasa ilalim ng patuloy na panggigipit na ipakita sa mga tao ang landas ng pag-asa at kailangan nilang iwanan ang gayong mga lumang paniniwala. Tinanong sila ni Ama hindi ba tungkol sa namatay na batang babae na si Rosaria na isinulat niya sa magazine. Binalaan siya ni Subila na makipag-usap sa kanyang mga nakatatanda ng may paggalang kung saan sinabi ni Gabriel na siya ang punong exorcist ng Vatican at ang kanyang posisyon ay ibinigay sa kanya ng kanyang obispo, kaya kung mayroon silang anumang problema sa kanya, dapat niyang kausapin ng Papa. Kinagabihan, sa silong ng bahay ni Julia, isang manggagawa ang nakarinig ng ilang tunog mula sa butas sa dingding, at habang sinisindi niya ang sulo upang sumilip sa loob, nagkaroon ng pagsabog, kung saan siya ay nasunog ng husto. Sinabi ni Carlos kay Julia na maraming panganib sa gawaing ito, kaya hindi na sila magtatrabaho dito. Samantala, si Henry ay nagsimulang magkaroon ng mga seizure, at nang dumating si Julia doon, bigla siyang bumangon at sinabi na silang lahat ay mamamatay, at pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang mukha. Agad siyang dinala sa ospital para sa isang check-up kung saan sinabi kay Julia na normal ang lahat ng resulta ng kanyang pagsusuri. Tinanong nila siya kung nagkaroon ng malalim na trauma ang kanyang anak. Kung saan sinabi niya sa kanila na namatay ang kanyang ama 1 taon na ang nakakaraan at hindi na siya nagsalita simula noon. Sinabi sa kanya ng doktor na si Henry ay dumaranas ng psychosis at pinayungan siyang magpatingin sa isang mabuting psychiatrist. Kinagabihan, namatay ang mga ilaw sa bahay at biglang bumangon si Henry. Pinuntahan siya ni Julia na iniisip na baka matakot siya at sa kabilang banda, pumunta si Amy sa basement para buksan ang ilaw. Hinawakan ni Henry ang dibdib ni Julia na ikinagulat niya at sinabi ni Henry na nagugutom siya kaya hayaan siyang magpasuso. Pagkatapos ay itinulak niya ito pabalik at ipinakita sa kanila ang galit na nakaukit sa kanyang tiyan at pagkatapos ay sinabihan niya silang tawagan ang pari. Tumawag sila kay Padre Thomas para humingi ng tulong, ngunit pagpasok niya sa silid, itinaboy siya ni Henry at sinabing mali ang ipinadala nilang pari. Sa kabilang banda, nakilala ni Gabriel si Papa na nagsasabing nagawa nila ng maayos ang kanilang trabaho hanggang ngayon, ngunit si Cardinal Sullivan at ang henerasyon ngayon ay hindi naniniwala kay Satanas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kaso ni Henry na kailangan niyang lutisin at natatakot siya na mayroong ilang mapanganib na demonyo sa labas na siya lamang ang makakaalam. Hiniling niya sa kanya na pumunta kagad sa Espanya upang tulungan ang bata.
Nakarating si Padre Gabriel sa Espanya kung saan nakilala niya si Padre Thomas. Tuwang-tuwa si Thomas na makilala siya at sinabi sa kanya na nabasa niya ang lahat ng kanyang mga artikulo. Pagkatapos ay dinala niya siya sa bahay ni Julia kung saan tinanong niya ito kung ano ang sinabi sa kanya ng mga doktor tungkol kay Henry at kung gusto niya, maaari niyang ibigay ang kanyang opinyon pagkatapos makita siya at pagkatapos ay magagawa niya kung ano ang sa tingin niya ay tama. Pagkatapos ay pumunta si Padre Gabriel sa silid ni Henry at sinubukang makipag-usap sa kanya, ngunit hindi siya sinasagot ni Henry. Ngayon nang simula ni Itay ang mga panalangin na nakaupo sa tabi niya, binuksan ni Henry ang kanyang mga mata at sinabi na ang kanyang panalangin ay walang silbi dito. Lumapit sa kanya si Itay at ipinakita sa kanya ang Benedictine Medal dahil sa kung saan ang mga mata ng demonyo ay nahayag kaagad. Tinanong siya ni tatay kung sino siya at bakit ang batang ito lang ang pinili niya. Kung saan sinasabi niya na siya ang kanyang pinakamalaking takot at nasisiyahan siyang sirain ang kawalang kasalanan ng batang ito, ngunit mas magiging masaya siya sa pagsira sa isang pari. Sinabi niya na pumunta siya dito para sa kanya at alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Hiniling sa kanya ni Padre Gabriel na sabihin ang kanyang pangalan kung hindi siya natatakot sa kanya, kung saan sinabi niya na hindi siya hanggal na papasok sa isang baboy. Pagkatapos nito, kinuha ang kanyang pangalan, tinanong niya kung dapat niyang sabihin ang kanyang kakilakilabot na panaginip. Ngayon ay isang flashback ang ipinakita dito kung saan ang lahat ng mga kasama ni Gabriel ay napatay noong ikalawang digmaang pandaigdig, at sa halip na labanan ng kaaway, siya ay nahiga sa gitna ng mga patay na sundalo na parang duwag. Pagkatapos ay nagsuka si Henry ng isang ibon mula sa kanyang bibig, at nakita itong si Gabriel ay natakot. Sinabihan siya ng demonyo na, siguraduhin mong mahanap siya ng kanyang kasalanan at magkikita silang muli sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Gabriel kay Thomas na alam ng Diablo na ito ang mga bagay na hindi niya dapat malaman. Gusto niyang malaman kung bakit ang batang iyon ang pinili niya at para dito, kailangan niyang kausapin ang kanyang ina. Pagkatapos ay sinabi niya kay Julia na ang kanyang anak ay sinapian ng isang napakadelikadong demonyo at ang pagkuha sa kanya ay maaaring nakamamatay. Tinanong niya siya kung may aksidente kay Henry, kung saan sinabi niya sa kanya na nakita niyang namatay ang kanyang ama at labis siyang nabigla dito. Ipinangako ni Itay na hindi siya lalayo sa kanila at ang trauma na inilarawan niya ay maaaring maging gateway para sa Diablo, ang pagdurusa ay maaaring maging desperado sa isang kaluluwa para sa koneksyon na maaaring gawing mas mahina ang mga inosente. Samantala, si Amy ay nakarinig ng ilang ingay mula sa labas at siya ay lumabas upang tingnan sa pag-aakalang maaaring si Henry yon. Dumating siya sa silid ni Henry kung saan biglang nagising si Henry na ikinatakot ni Amy at tumakbo siya palayo sa kanyang silid. Saktong nagring ang phone niya sa kwarto at nang kunin niya ang telepono, nasa kabilang side ang papa niya na nagsasabi sa kanya na mamamatay silang lahat. Tumakbo siya sa kanyang ina at sinabi sa kanya na tumawag si tatay at sinabing mamamatay silang lahat. Nang maglaon, sinabi ni Gabriel kay Thomas na ang demonyong ito ay napakalakas, kaya't ang bata ay hindi mabubuhay ng matagal. Upang mapaalis ang demonyo, kailangan nilang hanapin ang pangalan nito, at ito ang tanging paraan upang mailigtas nila ang bata. Inihanda ni Padre Gabriel si Tomas para sa exorcism, ipinaliwanag na ang kailangan lang niyang gawin ay manalangin at huwag makipag-usap sa demonyo. Pagkatapos ay pumunta sila sa silid ni Henry, kung saan sinubukan ng demonyo na gambalain si Gabriel sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya ng insidente ng digmaan. Gayunpaman, hindi siya pinapansin ni Gabriel, at pagkatapos hilingin kay Thomas na simulan ang panalangin, sinimulan niya ang exorcism. Ngayon dahil hindi pa nakikita ni Thomas ang lahat ng ito noon, medyo natakot siya, at pagkatapos ay namatay ang mga ilaw sa silid. Kumuha si Gabriel ng lighter mula sa kanyang bulsa at sinindihan ito, at biglang lumitaw si Rosalia sa kanyang harapan at sinabing hahanapin siya ng kanyang mga kasalanan. Sinabi ni Itay na ang kanyang mga kasalanan ay napatawad na sinasabi niya ngunit hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili, at kahit na mula sa kanya, na pinahintulutan niyang mamatay. Tinanong niya siya kung bakit hindi siya naniwala sa kanya at ngayon siya ay nasa impyerno. Pagkatapos ay nahulog siya sa kama at nakita ni Gabriel na ngayon ang lahat ay tulad ng dati. Bumangon si Henry at tinanong siya kung nag-enjoy ba siya. Pagkatapos nito, ibinunyag niya ang kasalanan ni Thomas tungkol kay Adela at kung gaano siya iginagalang ng kanyang pamilya noon, ngunit binastos niya ang kanilang anak na babae. Nagalit ito kay Thomas at sinubukan niyang sakalin si Henry, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Gabriel na ito ang panlilinlang ng Diablo. Pagkatapos ay umalis si Thomas sa silid, at bago umalis si Gabriel, sinabi sa kanya ng Diablo na siya ay nalinlang at ngayon ay nakulong, at ngayon ay wawasakin niya siya. Ngayon ay sinabi ni Thomas kay Gabriel na gusto ni Adela na umalis siya sa priesthood, ngunit wala siyang balak na gawin yon, kaya kinailangan niyang magsinungaling sa kanya. Tinanong siya ni Gabriel kung nagsisisi ba siya sa ginawa niya, kung saan sinabi niyang oo, at nanalangin si Gabriel sa Diyos na patawarin ang kanyang mga kasalanan.
Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Gabriel ang tungkol kay Rosaria, ang batang babae na hindi niya nailigtas, at nililin lang siya ng Diablo na ito gamit ang kanyang mga alaala. Noon lamang niya naalala na sinabi sa kanya ng Diablo na siya ay nakulong ngayon at napagtanto niya na hindi gusto ng Diablo si Henry, ngunit ang kanyang intensyon ay iba. Pupunta daw siya sa park dahil may nakita siya doon at sinabihan siyang bantayan si Henry. Ngayon sa parke, nakita niya ang selyo ng Vatican at naalala na sinabi sa kanya ng Papa na nagkaroon ng mga problema ang simbahan noon sa lugar na iyon. Samantala, ang krus sa silid ni Julia ay nakabaligtad at nakita namin na may kasama siya sa kanyang kama at sa sandaling magising siya, inatake siya nito at sinimulan siyang hilahin sa loob ng kama. Nagbabasa ng mga panalangin si Thomas nang tawagin siya ni Henry para humingi ng tulong kaya pumasok siya sa kanyang silid upang tingnan siya. Ngayon habang lumalapit siya sa kanya, biglang nagising si Henry at kinagat ang kanyang tenga at sinabing walang makakatakas dito ng buhay. Dito ay itinapon ng ilang hindi nakikitang puwersa si Amy mula sa kanyang kama sa takot na magkulong siya sa kanyang aparador, ngunit kahit doon siya ay inaatake at hinayla palayo. Nakahanap si Father Gabriel ng isang balon sa ilalim ng Vatican Seal at nang ihulog niya ang isang nasusunog na papel sa loob upang tingnan kung ano ang nasa loob, nagkaroon ng malaking pagsabog. Ngayon kapag siya ay bumalik sa bahay, narinig nila Julia at Amy screams mula sa kanilang kwarto at sinabi niya Thomas upang suriin si Amy. Pumasok si Gabriel sa kwarto ni Julia at tinulungan siya palabas. Pagkatapos, pagdating niya para tulungan si Amy, nakita nilang may invisible force na umaatake sa kanya. Hiniling niya dito na iwan si Amy sa pangalan ng Diyos at pinalayas ang demonyo. Pagkatapos ay dinala nila sila sa simbahan, isinasaalang-alang ang bahay ay hindi ligtas para sa kanila. Pagkatapos nito, kinuha ni Gabriel si Thomas upang ipakita ang balon na iyon at nakita ni Thomas na may tatak ng korte ng Espanya sa loob nito. Sinabi ni Gabriel na ito ang pinakamasamang panahon sa kasaysayan ng simbahan at ang lahat ng ito ay ang mga biktima na hindi nagpalit ng kanilang relihiyon. Pagkatapos ay pumunta sila sa basement kung saan nakita nila ang sirang pader na iyon at sa likod nito, nakita nila ang selyo ng Vatican. Napagtanto din nila na mayroong sulfur gas na maaaring nakamamatay at nang simula ni Gabriel na sirain ang pader na iyon, nagising ang Diablo. Pagkatapos ay nakahanap sina Gabriel at Thomas ng isang lihim na silid at sinabi niya kay Thomas na ito ang lagusan ng kasalanan. Nang makita ang singsing ng bangkay na nakatago sa gitna, sinabi niya na ito ang Cardinal Protector na siyang huling pag-asa ng simbahan. Sinabi rin niya sa kanya na hindi siya nakakulong sa kulungan ngunit ito ay para sa kanyang proteksyon at ito ay ginagawa kapag nabigo ang exorcism upang siya ay maging ligtas mula sa mga tumatakas na Diablo at ilibing ang lihim na ito magpakailanman. Samantala sa Roma, sa panahon ng kanyang pagsisiyasat, nakahanap ang Papa ng isang liham mula sa kardinal na tagapagtanggol na nagpapaalam sa kanila ng kanilang pinakamasamang takot. Isang malakas na kasamaan ng sumaikop sa abbey ng San Sebastian at dapat siyang ilibing magpakailanman. Nabigo ang lahat ng pagtatangka ng exorcism. Si Satanas ang pumalit sa lugar at hindi pa nakakita ng ganoon kalakas na demonyo at habang binabasa ito, inatake sa puso ang Papa. Dinala siya sa ospital kung saan hiniling ni Pope kay Bishop Lumumba na ipaalam kay Gabriel at nang tanungin siya ni Sullivan kung anong problema ang pinasok sila ni Gabriel sa oras na ito. Si Pope ay nagsusuka ng dugo sa kanya. Si Padre Gabriel ay naglabas ng isang susi sa tiyan ng Cardinal Protector at hiniling kay Thomas na buksan ng isang pinto. Pumasok sila sa tunnel kung saan mataas ang sulfur content at sinabi ni Gabriel na napakalapit nila sa impyerno. Pagkatapos ay nakita nila ang bangkay ni Padre Ohido doon at sinabi niya kay Thomas na isa siya sa mga pinakadakilang exorcist noong panahong iyon. Kumuha sila ng isang libro mula sa kanya na may tanda ng hukuman ng Kastila at mula sa aklat na iyon, nalaman nila na ang diablong ito ay sinapian ng maraming tao sa loob ng maraming siglo. Noong 1475 sinapian din ng Diablo ang ama at anuman ang nangyari pagkatapos noon ay ginawa ng Diablo at dapat malaman ito ng Vatican. Dito nila naiintindihan kung bakit sinabi ng Diablo na hahanapin siya ng kanyang kasalanan at tiyak na pinalaya ng Diablo ang gawaing pagsasaayos. Pagkatapos noon, ang Diablo na iyon ay nakulong sa underworld at ang kanyang 200 anghel ay kasama rin niya. Lahat sila ay inilibing sa impyerno at ang simbahang ito ay isa sa mga kahabag-habag na lugar. Dito sa simbahan, nagising si Julia at nalaman niyang wala si Amy, kaya bumalik siya sa kanyang bahay para tingnan siya. Doon niya nadatnan si Amy na nakaupo sa kwarto ni Henry kasama niya at sabay nilang sinabi na okay lang si Henry. Hiniling ni Julia si Amy na bumaba kasama niya, ngunit galit na tumanggi si Henry. Sinubukan ni Julia na ilayo si Amy, ngunit itinapon siya ng Diablo at sinimulan siyang sekol. Pagkatapos ay kinuha din niya ang katawan ni Amy sa ilalim ng kanyang kontrol at pinaikot ang kanyang ulo. Samantala, nang malaman ni Gabriel na ang pangalan ng Diablo ay Asmodeus, sumigaw ng malakas ang demonyo at lumala ang kalusugan ng Papa.
Dito rin nakalaya sina Amy at Julia at agad na tinurok ni Amy ng gamot na pampakalma si Henry na dala ni Julia na naging dahilan ng pagkahimatay nito. Dito sinabi ni Gabriel na ang Diablo ay gumawa ng masasamang bagay sa pamamagitan ni Ojeda at gusto niyang gawin muli ang parehong bagay sa pamamagitan ng pag-aari sa kanya. Gayunpaman, ngayon alam na nila ang kanyang pangalan kaya maaari nilang talunin siya at iligtas ang bata. Pagkatapos ay ipinagtapat niya na sa panahon ng digmaan siya ay naging isang rebelde at marami sa kanyang mga kaibigan ang naging biktima ng mga bala ng Aleman, ngunit siya ay nakaligtas. At pagkatapos ay naisip niya na ngayon ay gugulin niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit nang pumunta siya para sa exorcism ni Rosaria, hindi siya naniwala sa kanya. Sinabi sa kanya ni Rosaria na ang Diablo ay sinisigawan siya sa gabi at kapag tinanong niya siya kung ano ang hitsura ng Diablo na ito, ang sabi niya ay tulad niya at pagkatapos ay kumakain siya ng buhay na ibon sa harap niya. She was not possessed but mentally disturbed kaya binigay niya ang kaso niya sa iba dahil mayabang siya kaya nagpakamatay ito sa harap niya. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, narinig niya ang mga alingaw ng sexual na pang-aabuso na sakop ng Vatican City. Kailangan niya siya ngunit hindi niya ito tinulungan at ang pasanin niya ay ang kaluluwa niya at alam iyon ng Diablo. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay para sa exorcism at sinabi ni Gabriel sa kanila na tandaan na gagamitin ni Satanas ang kanilang kasalanan laban sa kanila, kaya huwag maniwala sa lahat ng kanilang nakikita at naririnig. Pagkatapos ay pumunta sila sa silid ni Henry kung saan ganap na sinapian siya ng Diablo at tinanong niya sila kung ang lahat ay nagtapat ng kanilang mga kasalanan. Sinimulan ni na Gabriel at Thomas ang exorcism, ngunit sinabi ng Diablo na walang saysay ang pagtatapat sa kanyang Diyos dahil dapat siyang magtapat kay Rosaria. Nakita ni Gabriel si Rosaria na nakasabit ng patiwarik sa kisame sa itaas ng kama ni Henry at sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na hindi ito ang katotohanan. Pagkatapos ay sinubukan ni Satanas na gambling si Thomas sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ni Adela, ngunit hiniling siya ni Gabriel na manalangin. Kinuha ngayon ni Gabriel ang pangalan ng Diablo at hiniling sa kanya na iwanan ng bata at pagkatapos ay sumama rin sa kanya si Thomas. Magkasama nilang sinimulan ng pagbigkas ng mga panalangin na nagpapahina sa Diablo at siya ay nahimatay pagkatapos sumigaw ng malakas. Pagkatapos ay huminahon ng lahat at tinawagan ni Henry ang kanyang ina para humingi ng tulong kung saan hiniling sa kanya ni Gabriel na patuloy na makipag-usap kay Henry dahil kailangan niya ang pagmamahal ng kanyang ina. Ngunit pagkatapos ay ipinikit ni Henry ang kanyang mga mata at nakita ni Gabriel na wala rito ang Diyos na nagkakamot sa kanyang tiyan. Noon lamang nila nalaman na sinapian na ng Diablo si Amy nang makita kung kanino sila natakot at umakyat si Amy sa pader sa harap nila. Pagkatapos ay tumalon siya sa harap ni Julia at sinabi ni Henry kay Gabriel na tuparin ang kanyang hiling. Ngunit nang sabihin niyang hindi, sinimula ni Amy na salakayin si Julia at nang subukang iligtas siya ni Thomas, banitin siya ng Diablo gamit ang sarili niyang nakaw. Sinabi ni Gabriele sa Diablo na siya ay may galit sa kanya, kaya dapat niyang palayain ang mga batang iyon, kung saan sinabi ng Diablo na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa kanya at dapat siyang magpasya sa lalong madaling panahon. Pumayag si Gabriel na maging alipin niya, pagkatapos ay sinimulan siyang sinapian ng Diablo at pinalaya ang lahat. Tinanong siya ni Thomas kung bakit niya ginawa ito, ngunit inutusan siya ni Gabriel na agad silang ilayo doon. Ibinaba ni Thomas si Julia at ang kanyang mga anak sa labas at sinabihan silang umalis na nagsasabing maayos na si Henry. Dito makikita natin si Gabriel na nakikipag-away sa demonyo at sinasabing hindi niya ito mautusan at pagkatapos ay nagbigti siya, ngunit hindi siya hinayaan ng demonyo na magpakamatay at iniligtas siya. Pagkatapos ay pumunta si Gabriel sa catacomb para masunog niya ang Diablo kasama niya, ngunit bago niya magawa iyon, lumitaw doon si Inang Maria at yumuko si Gabriel sa kanya, gayunpaman, ito ay muling naging panlilinlang ng demonyo at sinalakay siya. Sa anyo ng Rosaria. Ngayon pagkatapos ng ilang oras nang dumating si Thomas sa mga catacomb na naghahanap kay Gabriel, nakita niya itong nakaupo sa trono. Sinabi sa kanya ng Diablo na wala na ang kanyang kaibigan, kaya ngayon ay dapat na rin siyang tumakas dito. Hiniling ni Thomas kay Gabriel na labanan ng Diablo, ngunit nagalit ito sa Diablo at sinabi niyang wala si Gabriel. Hindi sumuko si Thomas at pinaalalahanan si Ama kung sino siya, dahilan upang hamina ang hawak ng Diablo kay Gabriel. Pagkatapos ay pinalis siya ng Diablo sa hangin at nagsimulang magbasa ng mga panalangin si Thomas at sa sandaling mapansin niyang nanghihina na ang demonyo, inutusan niya itong umalis sa katawan ni Gabriel. Ang Diablo pagkatapos ay sumigaw ng malakas bago umalis sa katawan ni Gabriel, ngunit pagkatapos ay dumating ito doon sa anyo ng Rosaria at itinapon si Thomas. Pagkatapos ay dinala nito si Adele doon na nagsimulang umatake kay Thomas, ngunit inilagay ni Thomas ang sagradong locket na iyon sa kanyang ulo na sumisira sa kanya. Pagkatapos ay ipinasa niya ang crucifix kay Gabriel at ginamit niya ito upang paalisan ang demonyo at itapon siya.
Pagkatapos ay sinimulan nila ang huling ritual at pareho silang nagsimulang magbigkas ng mga panalangin dahil sa kung saan ang Diablo ay makukulong pabalik sa impyerno. Ngayon makalipas ang ilang araw, dinala ni Gabriel si Thomas sa Papa kung saan pinupuri ng Papa ang kanilang gawain. Sinabi rin niya sa kanya na wala na si Cardinal Sullivan at si Bishop Lumumba ang bagong cardinal. Sinabi sa kanila ni Lumumba na binili ng Vatican ang simbahang iyon mula sa pamilya Vasquez at ganap na pinabanal ito. Nakabalik ang pamilya sa Amerika ng ligtas at maayos na ang bata. Natalo nila ang Asmodeus, ngunit marami pa ring demonyo ang natitira at sa lalong madaling panahon ay makikita nila ang lahat ng 179 na lugar sa mundo. Tinanong niya si Gabriel kung tatapusin niya ang gawaing ito, kung saan tinanong niya si Thomas kung gusto niyang gawin ito sa kanya at sumang-ayon siya. Maraming salamat po sa panonood.